So, hi everyone. Today magka-codes tayo gamit ang C++ in the questioning of determining the positive or negative number. Ang unang-unang gagawin is, yung C++, need mo muna ng maisulat itong, niya, yung header library, the file header library, the object variable standards, and then the mean, the int mean, para ma-executed yung code. So, ang tanong sa number 1 ay determining the positive or negative number. So, yung program daw mag-a-ask ng any number na greater than 0 means from 1 to etc. Tapos, yung magiging resulta ay positive number. So, ito yan. If number is greater than 0, dapat ang kalalabasan niya ay the number is positive value. Else, if the 0 is less than, the number is equivalent in negative value. Yun. So, tatry natin kung gumagana ba siya. And then, i-explain ko rin, ang ibig sabihin ng return 0 ay dun yung ending ng main function ng C++. So, try natin if gumagana. Yan, gumagana. Sinabi kanina na kapag from greater than 0, meaning nga from 1 to 100, kailangan ang magiging resulta niya is positive. So, try natin yung 100. Try natin kung magiging positive. So, yan. Yung number niya is positive value. So, tama yung resulta ginawa natin. Okay, next on question number 2. The question number 2 is calculating quotient of a preferred value. This program calculates the quotient of preferred value, which is 36 in this case. It divides the preferred value by 2 and the output results. So, ito yung preferred value, the int number 36. Then, need mo siya i-divide by number 2. Then, dapat yung magiging resulta nun is yung result ng ito, yung 36 divided by 2. Kapag in-execute mo siya, 36 yung magiging resulta. Yun. In question number 3, another computing stage again, but in a percentage of 12 out of 30. Divided by pa rin siya, yung 12, then 30. Pero, kukuhain mo yung percentage. Yung percentage ng dinivide mo. Yung numerator, yung nasa taas ng division, denominator yung nasa baba ng division. So, kapag i-executed mo siya, ganito yung mangyayari. So, yung 12 divided by 30 is equals to 40%. So, next naman is yung sa question number 4. Yung nasa question number 4, yung outputting name of a month using switch. This program prompts the user to input a number 1 and 12 representing the month. So, switch case statement to output in the base on the input number. So punta tayo dito sa month number. Okay, see out enter amount, the amount number, which is representing yung 1 hanggang 12, representing the number of months, which is January until to December. Ito yan o. Yan. Kita natin hanggang December yan. Representing the months.
Okay, tapos, ang gagawin sa kanya, switch case statement. Ang ibig sabihin ng switch case statement ay pwede yung mga value, pwede mong kontrolin na mag-change, na baguhin. Tatry natin siya i-run. With matching sinisipon. Let's say, enter the number 1 from to 12 is 15. Invalid month. Kasi, hanggang 12 lang yung month. So, mali yung in-enter ko. Diba? Let's say, number 9. Ang lalabas dyan is September. Ganun. Ulitin natin hanggang January. Ay, first from January. Pag 1, representing January. Pinapirapan ko pa sarili ko. 2 means February. Basta yun na yun, guys. Thank you for watching. 12, representing December. Tapos. So, same lang naman ng yung number 5. Same lang naman sila ng question ng number 4. Number 4. Yung question number 5 kasi ay outputting the weekday using switch case. So, ibig sabihin, yung question number 4 is month, ngayon naman ay weekdays. Yun. Week number. So, yung week ay meron lamang 7 days. Ang gugulo nila, guys. Sige pa, guys. Ang gulo, guys. So, meron lamang 7 days. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yan. Then, erase na natin yung hindi naksa. Yan. Try natin kung gagana yung codes natin. Kapag hindi gumana, edi may mali ako. Sorry. Yun. So, tingnan natin yung mali kong nagawa. Wait. Week number, week 1 to 7, week number. Week. Ay, ito pala. Ayun. Ito yung mali ko. I'm so sorry. Week. Ito pala po yung mali ko. Try natin kung mag-run na siya. Pag hindi, okay, I'm so sorry. May mali na naman ako. Okay, may mali na naman ako, guys. At hindi ko alam kung ano yun. Ito pala. I'm so sorry again. Ito pala, guys. Week dapat yan. Week. Para pala ma-identify niya at ma-execute yung codes. Mali ako. Ano naman mali ko? Undeclared number. Okay, ayun. What the heck? See out invalid number. Wait lang, ulitin ko. Hindi ko makins. Yung error ay identify month number. Scene month number, 1 error generated.
Asan yung sin? Ito, weak number pala. Ito yung mali ko, guys. Yan. Sana gumana na, hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Yun. Ang hirap mo pakisamahan. Let's say, 7 is equal to Sunday. So, ganun lang, guys. Pinahirapan niya ako, nakakainis. Next, on number 6, dito ay ginagamitan na ng string. Yung string ay ginagamit para pwede siya pang double quotation. Like, itatype mo doon yung pangalan mo, kasama yung apelyido mo. So, pwede siya ng double quotation. This is also the example. Pero ID yung itatype mo. ID. Based sa question, inputting the value, check the character digit if it assumes into string. False. Okay. Okay, try natin. Yari, yung student number ko. Tingnan natin kung ito ba string or not string. Yan, so string siya. Let's say, 0.123456789. Ay, tama ba? Wait lang 0.123456789. The input is also a string. Next, ito guys, try natin to. Next naman ay ito. Try natin. Yan. The input is a string. Next, ito naman. Another one. Ito. -1.43. The input is a string. Yun guys. So guys, dito naman tayo sa last number, which is the number 7. Ang nakalagay sa question ay ipagpa-plus yung dalawang number. Kung greater than 10 ata yun, ay great job kung nakasulat. Else, ano pala dapat to? Nice try. Nice try. Yan. Papalitan ko na kasi pangit niya tingnan sa kapag sinusulat na. Papalitan ko lang siya guys. Nakita ko kasi nang niran ko kanina. Nakakalito. Yan. Tara na po natin siya. Okay, may mali. Ano ba problema mo? Try ko siyang i-capital. Kung magana. Okay, dumami pa ang error ko. So, ganito na lang gagawin natin. Ganito na lang po guys. Ganito. Ganyan na lang. Try natin kung mag-run na siya. Hindi pa din. Kailangan number siya. Num2, num1.
num 1 plus num 2. Di rin siya pwede palitan. Yan. Yan, yun na nga guys. Kaya na lang. Tayo na lang mag-adjust. Yan. Yan. Ay, num 2 na pala tayo. Ay, bakit nauna yung Hayaan mo na. At least, great job. Diba? Ay, sorry, kaya pala. Dapat pala, mauna yung num 1 before the num 2. Ang oras na, deadline na guys. Yan. Pero papatry ko pa rin sa inyo. Tingnan nyo. Num 1, 11. Num 2, 0. Great job pa rin siya kasi greater than 10 pa rin siya. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.